Ang katahimikan sa loob ng kanilang bahay ay may sariling bigat. Iyon ang unang napansin ni Leah habang tinatahak niya ang pasilyo patungo sa kusina. Ang tanging tunog ay ang marahang kaluskos ng kanyang mga tsinelas sa sahig na gawa sa kahoy. Palubog na ang araw at ang ginintuang liwanag nito ay unti-unting nilalamon ng malamig na kulay asul ng dapit hapon. Hinanap ng kanyang mga mata si Angelo. Kanina pa niya ito hindi naririnig. Angelo? Mahinang tawag niya. Walang sagot. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Pumunta siya sa sala, sa silid tulugan, ngunit wala ang 3 taong gulang na bata. Nang silipin niya ang bintana sa likuran, doon niya ito natanaw. Nakatayo si Angelo sa hardin, sa harap ng maliit na estatwa ng Birheng Maria na nabili pa niya sa isang antigong tindahan. Nakatalikod ito sa kakanya at kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Leah ang bahagyang paggalaw ng mga balikat nito na para bang may kausap ito sa isang pabulong na paraan. Ang tanawing iyon ang biglang naghatid kay Leah pabalik sa hapunan nila kanina lang. Ang hapunan, gaya ng dati, ay tahimik. Ang tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa pinggan ang pumupuno sa pagitan nilang mag-asawa. Si Marco, ang kanyang asawa, ay nakatuon sa kanyang cellphone. Ang kanyang mukha ay sinisinagan ng artipisyal na liwanag mula sa screen. Hindi man lang niya tinitingnan ang pagkain o si Leah. Para silang dalawang estranghero na nagkataon lang na nagsasalo sa isang mesa. Kamusta ang araw mo? Sinubukan ni Leah na basagin ang yelo. Nag-angat ng tingin si Marco, ngunit tila tumagos lang ito sa kanya. Okay lang. Busy sa trabaho. Isang sagot na dekahon. Laging ganoon. Ang trabaho ang kanyang kanlungan, ang pader na itinayo niya sa pagitan nilang dalawa mula nang mangyari ang trahedya. Napabuntong hininga na lang si Leah at ipinagpatuloy ang pagkain. Minsan, naiisip niya kung hanggang kailan sila magiging ganito. Kung may pag-asa pa bang maibalik ang dating init, ang dating pagmamahal. Ang pagdating ni Angelo, ang dapat sanang sagot sa kanyang mga dalangin, isang bagong simula. Ngunit parang isa lang itong maliit na bato na inihagi sa isang napakalawak at nagyeyelong lawa. Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang bata sa hardin, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang mabuo sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumabas patungo sa hardin. Ang hangin ay malamig at amoy ng mga dinidilig na halaman. Habang papalapit siya, unti-unti niyang naririnig ang boses ni Angelo. Hindi ito malinaw, parang isang bulong lang sa hangin. Opo, opo, sabi ng bata sa estatwa. Okay po. Nang makalapit si Leah, tumigil sa pagsasalita si Angelo at lumingon sa kanya. Ang mga mata nito'y malawak at puno ng inosente. Anak, sinong kausap mo? Malambing na tanong ni Leah. Kahit pa alam na niya kung sino o ano ang kaharap nito, itinuro ni Angelo ang estatwa. Siya po, Mama, ang babaeng asul. Napangiti si Leah, isang mapait na ngiti. Talaga? Anong sabi niya sa'yo? Sabi po ng babaeng asul, seryosong sabi ni Angelo. Ang kanyang maliit na boses ay malinaw sa katahimikan ng paligid. Huwag ninyong iwanan ang niluluto ninyo. Napakunot ang noo ni Leah. Niluluto? Wala naman siyang... At bigla, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mantika. Nag-iinit siya ng mantika sa kawali kanina para sana iprito ang isda para sa almusal bukas. Iniwan niya ito sa mahinang apoy bago hanapin si Angelo. Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Hindi na siya nagpaalam. Mabilis siyang tumalikod at halos takbuhin ang pabalik sa kusina. At habang papalapit siya, isang amoy ang sumalubong sa kanya. Amoy ng sunog. Pagpasok niya sa kusina, isang manipis na usok ang bumungad sa kanya mula sa kalan. Ang mantika sa kawali ay hindi pa nasusunog, ngunit ito ay sobrang init na.
kumukulo sa isang paraan na mapanganib. Anumang sandali, maaari itong magliyab. Kung nagtagal pa siya ng ilang minuto sa labas, maaaring nasunog na ang buong kusina. Nanginginig ang mga kamay ni Leah habang pinapatay niya ang kalan at maingat na inilipat ang kawali sa malamig na lababo. Sumandal siya sa pader. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog sa kanyang dibdib. Paano? Paano nalaman ni Angelo? Nagkataon lang ba? Dahan-dahan siyang bumalik sa hardin. Naroon pa rin si Angelo, nakatingin sa kanya, ngunit ang tingin ni Leah ay hindi na sa bata. Ito ay nakatuon na sa estatwang bato ng Birheng Maria. Sa dapit hapon, ang anyo nito ay tila nagbago. Hindi na ito isang simpleng palamuti lamang. Para bang may hiwaga itong itinatago. Para bang may buhay, takot, pag-asa, pagkalito. Ang lahat ng emosyon ay naghalo sa loob niya. Ito na ba? Ito na ba ang sagot sa kanyang mga panalangin? Ang himalang matagal na niyang hinihintay? Nakatayo lang siya roon, nakatitig sa estatwa, hawak ang kanyang hininga. Nang marinig niya ang tunog ng paparating na sasakyan ni Marco, bumukas ang gate, pumasok ang kotse, at ilang sandali pa, narinig niya ang kanyang mga yapak. Sa damuhan, hindi niya ito nilingon. Ang kanyang buong atensyon ay nasa malamig na bato sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang presensya ni Marco sa kanyang likuran. Inaasahan niya ang isang tanong, isang pagbati, kahit ano. Ngunit ang namutawi lamang ay ang nakakabinging katahimikan. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikan nila sa hapagkainan. Ilang segundo ang lumipas na tila mga oras. Bawat segundo ay isang patak ng yelo sa kanyang likod. Ang hindi sinasabing paghuhusga mula sa lalaking minsan ay nangakong sasamahan siya sa hirap at ginhawa. At nang sa wakas ay nagsalita ito, ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalala. Malamig, pagod, at puno ng pangungutya. Ano na namang drama yan, Leah? Ang mga salitang yon ay binitiwan ni Marco na parang mga batong ibinagsak sa isang tahimik na lawa. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang biglaang paninigas ng mga balikat ni Leah. Nakita niya kung paanong ang kaunting pag-asa sa mga mata nito kanina ay dahan-dahang namatay, pinalitan ng pamilyar na sakit na matagal na niyang iniiwasang tingnan. Hindi sumagot si Leah. Dahan-dahan lang itong lumingon. Kinuha ang kamay ni Angelo at pumasok sa loob ng bahay. Walang salita, walang luha. Ang katahimikan nito ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Naiwan si Marco sa hardin. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa gilid. Hindi niya maintindihan ang sarili niya. Gusto niyang bawiin ang sinabi niya, ngunit may isang bahagi sa kanya. Isang bahaging pagod na naniniwalang tama lang iyon. Drama. Palagi na lang may drama. Simula noon. Kinabukasan, ang bigat sa bahay ay tila mas lalong tumindi. Sa opisina niya lang muling nakahinga nang maluwag si Marco. Dito, ang lahat ay may lohika. Ang mga numero, ang mga blueprints, ang mga problema, lahat ay may solusyon na mahahanap sa pamamagitan ng rason at kalkulasyon. Ang kanyang mesa ay malinis. Ang lahat ng gamit ay nakaayos. Ito ang kanyang mundo. Isang mundong kaya niyang kontrolin. Isinandal niya ang kanyang likod sa upuan at marahang hinilot ang kanyang sentido. Pilit niyang iwinaksi sa isip ang nangyari kagabi. Ang kwento ni Leah tungkol sa mantika at sa sinabi ni Angelo. Nagkataon lang. Bulong niya sa sarili. Coincidence? Marahil ay naamoy ng bata ang usok bago pa man ito mapansin ni Leah. Marahil ay may narinig itong kung ano sa TV. Maraming posibleng paliwanag, ngunit para kay Leah, iisa lang ang sagot. Himala. At iyon ang kinaiinisan ni Marco. Ang pagsuko ni Leah sa mga bagay na hindi nakikita, sa halip na harapin ang totoong problema sa pagitan nilang dalawa. Ang pagtunog ng telepono sa kanyang mesa ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang sekretary niya. Sir Marco, nasa linya po si Ma'am Elena. Napabuntong hininga si Marco. Ang kanyang tita Elena.
Okay, sige, I'll take it. Marco, iho. Ang boses sa kabilang linya ay masigla, ngunit may halong awtoridad. Napadaan lang ako malapit sa inyo. Dadaan ako dyan mamayang hapon. May dala akong paborito mong cake. Salamat, tita. Pero hindi na po kailangan. Sagot ni Marco, walang ganang makipag-usap. Ano ka ba? Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Gusto ko lang kayong kamustahin. Lalo na si Lia. Kamusta na siya? Hindi pa rin ba siya masaya? Napakagatlabi si Marco sa tanong na yon. Ang kanyang tita Elena ay laging may paraan para itanong ang mga bagay na tila nag-aalala. Ngunit sa totoo lang ay nanghuhusga, hindi na siya nakatanggi. Kinahapunan, naroon na nga si Tita Elena sa kanilang sala, kasama ang isang kahon ng cake. Si Lia ay pilit nang ngumingiti. Nagtitimpla ng kape sa kusina, habang si Angelo ay tahimik na naglalaro ng kanyang mga laruan sa isang sulok. Napakatahimik ng batang yan, ano? Komento ni Elena. Ang kanyang mga mata ay matamang nakamasid kay Angelo. Hindi ba dapat sa edad niya ay maingay at magulo? Mabait lang po talaga si Angelo, tita, sagot ni Marco. Nang maihatid ni Lia ang kape, nagpaalam itong pupunta sa kwarto para ayusin ang mga damit. Ito ang hudyat na hinihintay ni Elena. Inilapit niya ang kanyang upuan kay Marco at bumulong. Marco, mag-usap tayo bilang pamilya. Panimula niya. Nag-aalala ako para sa'yo, para sa inyo. Si Lia, mukhang lalo siyang lumalayo sa realidad. Nakikita ko sa mga mata niya. At ang bata, may kakaiba sa kanya. Tita, pagod lang po si Lia. Depensa ni Marco. Kahit pa ang mga sinasabi nito ay sumasalamin sa sarili niyang mga takot. Pagod? O baka naman may iba pa? Hinawakan ni Elena ang kamay niya. Anak, ang akin lang, mag-ingat ka. Protektahan mo ang sarili mo. Mahirap kalaban ang mga bagay na nasa isip lang. Baka madamay ka sa kung ano man ang pinagdadaanan niya. Ang mga salita ng kanyang tiyahin ay parang lason na dahan-dahang kumalat sa kanyang sistema. Binibigyan ng boses ang mga pagdududa na matagal na niyang itinatago. Nang makaalis si Tita Elena, pinagmasdan ni Marco si Angelo. Ang bata ay nakaupo pa rin sa sahig. Inaayos ang kanyang mga building blocks sa isang perpektong linya. Hindi ito naglalabas ng tunog, nakatuon lang, masyadong tahimik, masyadong seryoso para sa isang bata. May kakaiba sa kanya. Umalingaw-ngaw sa isip niya ang boses ng kanyang tita. Biglang tumayo si Angelo at lumapit sa kanya. Tumingala ito. Ang mga mata ay seryoso. Walang-walang ngiti, walang anumang emosyon ng isang tipikal na bata. Papa, sabi nito sa isang maliit. Halos walang kabuhay-buhay na boses. Nagulat si Marco. Bihira siyang tawagin ni Angelo na Papa. Bakit, Angelo? Tumingin ang bata sa mga mata niya na para bang may isang mahalagang mensahe itong kailangang iparating. Sabi po niya, ingatan ninyo ang gamot ni Lola. Napakunot ang noo ni Marco. Sino ang nagsabi? Ang babaeng asul na naman ba? Tumangulang si Angelo pagkatapos ay tumalikod at bumalik sa kanyang mga laruan na para bang walang nangyari. Napailing na lang si Marco. Isang tawa ng pagkadismaya ang kumawala sa kanya. Lia must have coached him, naisip niya. Siguro'y narinig nitong tumawag ang ina ni Marco kanina para mangamusta. Ito na naman sila. Isang bagong drama. Binaliwalan niya ang sinabi ng bata at pumasok sa kanyang study para tapusin ang ilang trabaho. Mas mabuti pang malibang ang sarili sa mga bagay na may saysay. Ilang oras ang lumipas. Malalim na ang gabi nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Kinabahan siya. Ngunit sinagot pa rin ito. Hello? Marco? Anak? Ang boses sa kabilang linya ay ang kanyang ina. Ngunit ito'y nanginginig. Ma? Bakit? Anong nangyari? Bakit ibang number ang gamit mo? Sunod-sunod niyang tanong. Nasa ospital kami ng papa mo.
Humihikbing sagot nito, pero okay lang ako anak. Huwag kang mag-alala. Nahilo lang ako kanina. Muntik na akong uminom ng maling gamot. Natigilan si Marco. Ang buong mundo niya ay tila huminto sa pag-ikot. Maling gamot? Paanong... Yung bagong tableta ko para sa alta presyon, halos kamukha ng pampatulog ko. Nagkamali ako ng kuha. Mabuti na lang at napansin ng papa mo bago ko mainom. Dinala niya ako dito para lang makasiguro. Hindi na naririnig ni Marco ang iba pang sinasabi ng kanyang ina. Ang tanging naririnig niya ay ang pag-ulit-ulit sa kanyang isipan ng maliit na boses ni Angelo. Sabi po niya, ingatan ninyo ang gamot ni Lola. Hawak ang cellphone, napaupo siya sa pinakamalapit na upuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang mga baga. Ang lahat ng lohika, lahat ng rason, lahat ng kanyang pinanghahawakang paliwanag ay biglang gumuho. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Hindi. Hindi maari. Nagkataon lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isang boses ang nagsimulang magtanong. Paano kung hindi? Isang kakaibang enerhiya ang bumalot kay Lia kinabukasan. Ito'y isang halo ng kaba at ng matagal nang nawawalang pananabik. Matapos ang tawag ni Marco kagabi tungkol sa kanyang ina, hindi na halos siya nakatulog. Ngunit hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Pagpapatunay. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinaumagahan, matapos ihatid ni Marco si Angelo sa daycare, nagpaalam siyang bibisitahin niya ang kanyang biyenan. Hindi tumutol si Marco, ngunit nakita ni Lia ang pag-iwas sa mga mata nito. Isang pag-iwas na nagsasabing alam nito kung bakit siya pupunta roon. Pagdating niya sa bahay ng mga magulang ni Marco, nadatnan niya ang kanyang biyena na si Aling Carmen na nagpapahinga sa sala. Mukha itong medyo maputla ngunit maayos na ang kalagayan. Lia, anak. Bati nito. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa pagdalaw. Kamusta na po kayo, Nay? Nag-alala po ako ng sobra kagabi. Sabi ni Lia habang marahang umuupo sa tabi nito at hinahawakan ng kamay nito. Hey, nako, katigasan lang ng ulo ito. Biro ni Aling Carmen. Pero sa totoo lang, natakot ako. Isipin mo, kung hindi napansin ng papa mo, baka kung ano na ang nangyari sa akin. Ikinuwento nito ang buong pangyayari. Kung paanong halos magkapareho ang bote ng gamot, ang pagmamadali niya, at ang biglaang pagsulpot ng asawa nito para itanong kung anong gamot ang iinumin niya. Habang nagsasalita ang kanyang biyenan, isang mainit na pakiramdam ng tagumpay ang dumaloy sa mga ugat ni Lia. Hindi ito isang masamang pakiramdam. Ito'y pakiramdam ng isang taong nalulunod na biglang nakaabot sa isang salbabida. Totoo. Totoo ang lahat. Hindi produkto ng kanyang imahinasyon. Hindi siya nababaliw. Isang himala po iyon, Onay. Mahinang sabi ni Lia. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Tumingin sa kanya si Aling Carmen. Ang mga mata nito'y puno ng pagtataka. Siguro nga anak, siguro nga ay may nagbabantay sa akin. Ang mga salitang iyon ay sapat na para kay Lia. Dala-dala niya ang pakiramdam na yon hanggang sa pag-uwi. Buong hapon, habang naglilinis siya ng bahay at naghahanda ng hapunan, hindi maalis ang namanangiti sa kanyang mga labi. Ngayong gabi, mag-uusap sila ni Marco. Ngayong gabi, siguradong maniniwala na ito. Nang dumating si Marco mula sa trabaho, sinalubong siya ni Lia ng may ngiti. Isang tunay na ngiti, hindi pilit. Nagulat si Marco sa nakita. Ngunit mabilis ding bumalik sa dati niyang malamig na ekspresyon. Habang kumakain sila, sinimulan ni Lia ang kwento. Galing ako kina nanay kanina. Panimula niya, ang boses ay puno ng sigla. Kinuwento niya lahat. Marco, nailigtas natin siya. Si Angelo, nailigtas niya ang lola niya. Itinigil ni Marco ang pagkain at tumingin sa kanya.
May kung anong kumislap sa mga mata nito, isang bagay na hindi mabasa ni Leah. Bago ito nagsalita, masaya akong okay na si Mama Leah, pero huwag nating palakihin ang mga bagay. Ang nangngiti na kanina'y nasa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho. Para siyang isang kandilang biglang inupuan ng hangin. Anong ibig mong sabihin sa huwag palakihin? Ang ibig kong sabihin, maraming posibleng paliwanag. Sabi ni Marco, ipinagpatuloy ang pagkain na para bang panahon lang ang pinag-uusapan nila. Narinig mo ba si Mama? Nakausap ko sa telepono tungkol sa mga gamot niya noong isang araw? Baka narinig din ni Angelo. Mga bata, parang espongha yan. Sinisip-sip nila lahat ng naririnig nila. Hindi makapaniwala si Leah sa kanyang narinig. Ang lahat ng pag-asa na inipon niya buong araw ay biglang gumuho. Hindi, Marco. Hindi ganoon ang nangyari. Malinaw ang sinabi niya. Isa iyong babala. Isang babala? Tumingin ito sa kanya. At ngayon, kitang-kita na niya ang inis sa mukha nito. Leah, pakinggan mo ang sarili mo. Naniniwala ka sa sinasabi ng isang 3 taong gulang na bata na nakikipag-usap sa isang estatwa. Tumayo si Leah. Ang sakit at pagkabigo ay napalitan ng galit. At ikaw? Mas pinipili mong maniwala sa kahit anong lohikal na paliwanag kaysa ang tanggapin na may mga bagay sa mundo na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya mo. Dahil iyon ang totoo. Tumaas na rin ang boses ni Marco. May paliwanag sa lahat ng bagay. Talaga? Anong paliwanag mo sa muntik na pagkasunog ng kusina? Sa muntik na aksidente ng nanay mo? Nagkataon lang lahat? Ganoon ba? Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang pagtatalo na ito ay hindi na tungkol kay Angelo. Ito ay tungkol sa kanila. Tungkol sa pader na matagal nang nakatayo sa pagitan nila. Bakit ba ang hirap para sa'yo na maniwala? Tanong niya. Ang kanyang boses ay basag na. Ang tanong ay hindi lang para sa mga himala, kundi para na rin sa kanya. Bakit ang hirap para sa iyong maniwala sa akin? Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay malamig at walang emosyon. Ang mga susunod niyang salita ay tumusok sa puso ni Leah na parang isang matulis na piraso ng yelo, pagkat ang mga himala ay para lamang sa mga taong desperado. Leah. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa silid. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Tinawag siya nitong desperado. Isang babaeng kumakapit sa patalim, sa mga maling pag-asa, dahil hindi niya kayang harapin ang katotohanan. Hindi na siya sumagot. Wala nang salitang kayang lumabas sa kanyang bibig. Tumalikod siya at naglakad palayo. Palayo sa kanya, palayo sa sakit. Pumasok siya sa kwarto ni Angelo at naupo sa sahig, sa tabi ng kama nito. Doon, sa dilim, tahimik siyang umiyak. Ilang minuto ang lumipas nang maramdaman niya ang isang maliit na kamay sa kanyang balikat. Si Angelo ay nagising. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay nag-aalala. Inangat nito ang kanyang kamay at itinuro ang bintana. Mama, bulong nito. Ang kotse ni Tito. Ayaw po niyang umandar bukas. Napakunot ang noo ni Leah. Tito? Wala silang kamag-anak na malapit na tinatawag na Tito, maliban sa isa. Si Paulo, ang nakababatang kapatid ni Marco na matagal na nilang hindi nakakausap dahil sa isang matinding alitan. Hindi nakatulog si Marco ng gabing iyon. O kung nakatulog man siya, iyon ay isang mababaw na paghimbing na pinasok ng mga paulit-ulit na salita. Ang kotse ni Tito, ayaw po niyang umandar bukas. Ang bawat salita ay parang isang patak ng tubig na tumutulo sa isang yungib. Mahina sa simula, ngunit sa paglipas ng mga oras, ang tunog nito ay naging isang dagundong sa loob ng kanyang bungo. Sinubukan niyang isantabi ito. Isang kalokohan, isang bagay na naisip lang ng bata o mas malala.
Isang bagay na itinanim ni Leah sa isip ni Angelo para lang patunayan ang kanyang punto. Ang sakit mula sa kanilang pagtatalo kagabi ay sariwa pa. Ang salitang desperado na binitiwan niya ay nakabitin pa rin sa hangin sa pagitan nila. Ngunit sa likod ng kanyang galit at pagdududa, may isang bagay na gumagapang, isang malamig na takot. Ang nangyari sa kanyang ina ay hindi maikakaila. Isang babala na naging totoo. Kinaumagahan, pumasok siya sa trabaho na parang isang zombie. Sinubukan niyang ituon ang kanyang pansin sa mga blueprint sa kanyang mesa, sa mga kalkulasyon, sa luhika ng bakal at semento. Ngunit ang kanyang isip ay patuloy na bumabalik sa kanyang kapatid, si Paulo, 2 taon. 2 taon na silang hindi nag-uusap ng maayos. Ang huling pag-uusap nila ay nauwi sa sigawan, sa mga masasakit na salita tungkol sa pera at sa negosyo ng pamilya. Isang away na sumira sa kanilang relasyon. Ngayon, paano niya tatawagan ito para sabihing, huwag mong gamitin ang kotse mo dahil sinabi ng anak-anakan ko? Katawa-tawa. Ipapahiya niya lang ang kanyang sarili. Tatawanan lang siya ni Paulo. Huminga siya ng malalim at sinubukan muling magtrabaho. Ngunit ang imahe ng kanyang ina sa ospital ay biglang pumasok sa kanyang isip. Ang nanginginig nitong boses sa telepono. Paano kung totoo? Ang tanong na yon ay isang lason. Kapag pumasok na ito sa iyong sistema, hindi mo na ito maaalis. Paano kung may mangyaring masama kay Paulo at wala kang ginawa? Iyon ang nagtulak sa kanya. Hindi ang paniniwala, kundi ang takot na baka magkamali siya. Ang bigat ng posibleng pagsisisi ay mas mabigat kaysa sa bigat ng kahihiyan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinukuha niya ang kanyang cellphone at hinahanap ang pangalan ni Paulo. Tinitigan niya ito ng isang buong minuto bago niya pinindot ang call button. Bawat pag-ring ay parang isang martilyo sa kanyang dibdib. Sa ika-4 na ring, sumagot ito. Hello? Ang boses ni Paulo ay magaspang, halatang bagong gising. Paulo, si Marco to. Isang sandali ng katahimikan. Oh, napatawag ang big boss, sarkastikong sagot nito. Ang luma nilang sugat ay agad na bumukas. Wala ako sa mood para makipag-asaran, Paulo, sabi ni Marco. Sinubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Talaga? Dahil kung tama ang pagkakaalala ko, 2 taon kang may oras para dyan. Anong kailangan mo? Napapikit si Marco. Para sa'yo ito, hindi para sa akin. Gusto niyang isigaw. Gusto ko lang may ipapakiusap sana ako. Isang tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Wow, isang pakiusap. Ano to? May babala na naman ba ang mga bituin? Kinagat ni Marco ang kanyang labi para pigilan ang sarili niyang galit. Pakiusap, pakinggan mo lang ako. Huwag mong gamitin ang kotse mo ngayon. Ano? Nagpapatawa ka ba, kuya? Hindi. Basta, I just have a bad feeling. Isang masamang kutob, pagsisinungaling niya. Iyon lang ang tanging lohikal na dahilan na maibibigay niya. Masamang kutob? Simula kailan ka pa naniwala sa mga ganyan? Baka napapaguran ka lang sa trabaho, kuya. Magkape ka. Paolo, seryoso ako. Gate ni Marco, ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Kahit ngayon lang, maniwala ka sa akin. Bakit ako maniniwala sa'yo? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng bigat ng kanilang nakaraan. Napabuntong hininga si Marco. Wala nang iba pang paraan. Kailangan niyang lunukin ang kanyang pride. Just check it please, for me. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Akala ni Marco ay ibababa na ni Paulo ang tawag. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang buntong hininga ang narinig niya. Fine. Magta-taxi na lang ako papasok. Pero kung wala namang problema tong kotse, may utang kang malaking steak dinner sa akin. Sabi nito bago ibaba ang tawag. Hindi mapakali si Marco buong umaga. Hindi siya makapag-focus sa trabaho.
Paulit-ulit niyang tinitingnan ang kanyang cellphone, naghihintay sa isang tawag o text mula kay Paulo. Isang text na magsasabing, "Wala namang problema kuya, tanga ka talaga." Handa na siyang tanggapin iyon. Mas gugustuhin niya iyon. Tanghali na nang tumawag muli si Paulo. Agad na kinuha ni Marco ang telepono. Ang kanyang puso ay kumakabog. "O ano? Ready ka na bang ilibre ako?" Bungad niya, sinubukang magbiro. Ngunit ang boses sa kabilang linya ay hindi tumatawa. Ito ay mahina. Nanginginig. "Kuya." Biglang nanuyo ang lalamunan ni Marco. "Paulo, anong nangyari?" Isang mahabang paghinga ang narinig niya. "Dinala ko sa mekaniko para lang mapanatag ang loob ko at para may maipamukha ako sa iyo mamaya." "Anong sabi ng mekaniko?" tanong ni Marco. Halos pabulong na. "Yung preno." Huminto si Paulo, tila naghahanap ng hininga. Yung preno, aayaw kumagat." Sabi ng mekaniko. "Isang kable lang pala. Manipis na kable. Malapit nang maputol. Kung umalis ako ng bahay kanina, kung dumaan ako sa expressway, Marco, hindi na siguro ako aabot sa opisina." Ang mga salita ay tumama kay Marco na parang isang track. Napasandal siya sa kanyang upuan. Ang hawak sa cellphone ay humigpit. Hindi siya makahinga. "Kuya," muling sabi ni Paulo. Ang boses nito ngayon ay basag na. "Paano? Paano mo nalaman?" Hindi alam ni Marco ang isasagot. Ang isip niya ay blanko. "Salamat kuya," sabi ni Paulo. Ang pasasalamat ay tapat at puno ng pagkamangha. You saved my life." Pagkababa ng tawag, nanatiling nakaupo si Marco, nakatitig sa kawalan. Ang lohika ay nawala. Ang rason ay gumuho. Ang mundong binuo niya sa paligid ng mga konkretong katotohanan ay nabasag na parang salamin. Gabi na nang umuwi siya. Ang bahay ay tahimik. Nakita niya si Leah sa sala, nagbabasa, ngunit hindi sila nag-usap. Pumasok siya sa kwarto ni Angelo. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang mukha ay payapa. Ang kanyang paghinga ay marahan. Walang bakas ng anumang hiwaga. Isa lang siyang ordinaryong bata na natutulog. Ngunit para kay Marco, hindi na. Tinitigan niya ang natutulog na bata at sa unang pagkakataon, hindi pagdududa ang kanyang naramdaman, kundi isang malalim at nakakabahalang pagkalito. Ano ka ba talaga? Bata ka? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang cellphone, si Tita Elena. Nag-aalangan man ay sinagot niya ito. "Marco, kamusta? Naisip ko lang natawagan ka." Masiglang bati nito. Sa sobrang pagkalito, hindi na niya napigilan ang sarili. Ikinuwento niya ang lahat. Ang babala ni Angelo, ang pagtawag niya kay Paulo, ang preno ng kotse. Inaasahan niya ang pagkamangha, siguro kahit kaunting paniniwala. Ngunit ang sagot ng kanyang tita ay hindi iyon. May isang malamig na kalkulasyon sa boses nito nang magsalita ito. "Marco, nakikinig ka ba sa sarili mo? Hindi yan himala. Iyan ay isang sintomas." "Sintomas? Ang ano?" Hindi normal para sa isang bata ang maging ganyan. Ang mga sinasabi niya, ang pagiging tahimik niya, baka may pinagdadaanan siya, isang trauma, o baka naman isang kondisyon. Huminto ito saglit, na para bang pinipili ng maigi ang susunod na sasabihin. "Dalhin mo ang bata sa isang espesyalista, Marco. Baka may problema siya sa pag-iisip." May isang bagong uri ng katahimikan sa pagitan nila ni Marco sa mga sumunod na araw. Hindi na ito ang karaniwang malamig na distansya. Ito ay isang katahimikang may bigat, may pag-iingat. Pansin ni Leah na si Marco ay palaging nakamasid kay Angelo. Hindi na may pagdududa, kundi may halong pag-aaral at takot. Akala niya, ito na ang simula. Ang simula ng kanyang pagtanggap. Isang Sabado ng umaga,
Habang nag-aayos si Leah ng mga bulaklak sa florera, lumapit si Marco sa kanya, umiiwas ng tingin. Leah, ilalabas ko sana si Angelo, sabi nito. Ipapagupit ko lang ng buhok, medyo mahaba na eh. Tumingin si Leah kay Angelo, na tahimik na naglalaro sa sahig. Pagkatapos ay kay Marco. May kakaiba sa kilos nito sa paraan ng kanyang pagsasalita. Ngunit pinili niyang huwag itong pansinin. Pinili niyang magtiwala. Sige, sagot niya. Isang maliit na ngiti ang pilit niyang pinisil. Mag-iingat kayo. Habang pinagmamasdan niya silang umalis, may isang bahagi sa kanya na nakaramdam ng kaba, ngunit iwinaksin niya ito. Kailangan niyang bigyan si Marco ng espasyo para tanggapin ang lahat sa sarili nitong paraan. Nang mag-isa na siya sa bahay, sinimulan niyang gawin ang mga gawaing bahay. Inayos niya ang kanilang silid-tulugan. Kinuha niya ang mga maruruming damit, kasama na ang pantalon na suot ni Marco kahapon. Habang kinakapa niya ang mga bulsa nito bago ilagay sa labahan, isang maliit at makapal na piraso ng papel ang nahawakan niya. Inilabas niya ito. Isang business card. Dr. Isabel Reyes Child Psychology and Development. Ang mga salita ay tila lumundag mula sa papel at sumampal sa kanya. Paulit-ulit niyang binasa ang mga ito. Umaasang nagkakamali lang siya ng pagkakaintindi. Child Psychology. Psikolohiya ng bata. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isip. Ang kakaibang kilos ni Marco kanina. Ang biglaang pagpapagupit. Isang lamig ang gumapang mula sa kanyang mga paa, paakyat sa kanyang puso. Ang card ay parang isang piraso ng yelo sa kanyang nanginginig na kamay. Dinala niya. Dinala ni Marco ang kanilang anak sa isang psychiatrist nang hindi niya alam. Sa likod niya, ang sakit ay napakabilis at napakatindi. Halos hindi siya makahinga. Hindi ito simpleng pagsisinungaling lang. Ito ay isang pagtataksil sa pinakamataas na antas. Tinrato ni Marco si Angelo hindi bilang isang biyaya, kundi bilang isang problema na kailangang suriin, isang depekto na kailangang ayusin. At sa paggawa nito, tinrato din siya ni Marco na parang isang baliw. Ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pag-asa. Lahat ay itinuring na sintomas ng isang sakit. Naupo siya sa gilid ng kama. Ang business card ay mahigpit na hawak sa kanyang palad. Wala ng luha. Ang pumalit sa sakit ay isang malamig at matigas na galit. Hinintay niya sila. Bawat minuto na lumilipas ay nagpapatigas, lalo sa bakal na nakapalibot sa kanyang puso. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa ibaba, bumaba siya. Nakita niya si Marco at Angelo sa may sala. Sinusubukan ni Marco na maging masaya. Tinatanong si Angelo tungkol sa kanilang lakad. Ngunit ang bata ay tahimik lang. May hawak na isang piraso ng papel na may drawing. Hindi nagsalita si Leah. Lumapit lang siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marco. Nang nasa harapan na niya ito, dahan-dahan niyang iniladlad ang kanyang palad at ipinakita ang business card. Ang ngiti sa mukha ni Marco ay agad na naglaho. Pinalitan ito ng pagkagulat, pagkatapos ay ng pagkakasala. Leah, I can explain. Simula niya, ang boses ay mahina. Explain what? Ang boses ni Leah ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago sa ilalim nito. Ipaliwanag mo kung paanong ang pagpapagupit ay naging isang session sa psychiatrist? Nag-aalala lang ako, Leah. Para sa kanya. Para sa atin. Nag-aalala? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Leah. O natatakot ka lang? Natatakot ka dahil may mga bagay na hindi mo kayang ilagay sa loob ng iyong maliit at luhikal na mundo. Hindi iyon totoo. Gusto ko lang ng professional na opinyon. Sinabi ng doktora na posibleng mayroon siyang eidetic memory, na naaalala niya ang lahat ng nakikita at naririnig niya at pinagdudugtong-dugtong lang niya ito sa kanyang isip. May paliwanag, Leah, isang paliwanag na siyentipiko. Ang mga salitang paliwanag na siyentipiko, ang huling patak na nagpaapaw sa kanyang galit. Sumabog siya. Paliwanag?
Yan ba ang tingin mo sa anak natin, Marco? Isang puzzle na kailangan mong buuin? Isang problema na kailangan mong solusyonan? Hindi siya isang sirang makina na kailangan mong kumpunihin. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Alam mo kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng ito? Hindi mo lang pinagdudahan ang anak natin, pinagdudahan mo rin ako. Ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Si Angelo, na kanina patahimik, ay napayuko at nagsimulang umiyak ng mahina. Ngunit hindi na nila ito napansin. Ang kanilang mundo ay umikot na lang sa kanilang dalawa, sa sakit at galit na matagal na nilang kinikimkim. Ginawa ko to para protektahan ka. Sigaw pabalik ni Marco. Mula sa sarili mo, mula sa mga maling pag-asa na ito, na lalo ka lang sasaktan sa huli. Protektahan ako? O protektahan ang sarili mo mula sa katotohanang baka kailangan mong maniwala? Na baka kailangan mong maramdaman ulit ang isang bagay maliban sa galit at pagwawalang bahala mo? Ang bawat salita ay isang punyal, sinadyang itusok sa kung saan ito pinakamasakit. Ang kanilang mga sigawan ay puno ng 2 taon ng hindi sinasabi, ng mga luhang hindi iniyak, ng sakit na hindi pinag-usapan. Sa gitna ng kanilang nag-aapoy na pagtatalo, isang maliit na boses ang pumutol sa lahat. Mama, Papa. Pareho silang natigilan at napalingon kay Angelo. Ang bata ay nakatayo sa pagitan nila. Ang muka ay basang-basa ng luha. Ang hawak na drawing ay lukot na sa kanyang kamay. Tumingin ito sa kanila. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Itinaas nito ang kanyang nanginginig na kamay at itinuro ang malaking bintana na nakaharap sa hardin sa likod bahay. Masama po ang tiyan ng malaking puno. Ang mga salita ni Angelo ay bumagsak sa gitna ng nag-aapoy nilang pagtatalo na parang isang baso ng malamig na tubig. Sa isang iglap, ang init ng kanilang galit ay pansamantalang napawi, pinalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ano? Iyon lang ang namutawi sa bibig ni Marco. Ang kanyang hininga ay putol-putol pa rin. Ang malaking puno po, inulit ni Angelo. Ang boses ay nanginginig habang nakaturo pa rin sa labas. Masakit po ang tiyan niya. Automatikong napalingon si Marco sa direksyong itinuturo ng bata. Sa labas, sa bakuran ng kanilang kapitbahay, matayog na nakatayo ang isang dambuhalang puno ng akasya. Ito ay mas matanda pa kaysa sa kanilang bahay. Marahil ay daan-daang taon na. Ang mga sanga nito ay parang mga higanting braso na nakabukas sa kalangitan. Mukha itong matatag, imposibleng matinag. At sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkalito na naramdaman ni Marco sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang malinaw at matalas na inis. Ang paliwanag ng psychiatrist, ang teorya tungkol sa eidetic memory. Ito na yon. Ito ang patunay. Masakit ang tiyan. Isang bagay na malinaw na mula sa imahinasyon ng isang bata. Isang bagay na walang katuturan. Isang bagay na hindi niya kayang iugnay sa anumang posibleng katotohanan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Napailing siya, hindi sa bata, kundi sa kahibangan ng buong sitwasyon. Nakikita mo ba, Lia? Sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo. Lumingon siya pabalik kay Lia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Ito ang sinasabi ko. Isang punong masakit ang tiyan? Ito ba ang himala mo? Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Lia, ngunit wala na siyang pakialam. Ang galit niya ay bumalik, mas malakas, mas mapanira, dahil ngayon mayroon na siyang ebidensya. Ang paliwanag ng doktor ay parang isang kalasag na pinanghahawakan niya. Tingnan mo ang puno, Marco. Pakiusap ni Lia. Ang boses ay halos pabulong na. Baka may ibig sabihin yan.
Walang ibig sabihin yan, sigaw niya. Ang kanyang pagtitimpi ay tuluyan nang nawala. Humakbang siya palapit kay Leah. Ang kanyang muka ay isang maskara ng galit at pagkabigo. 100 taon nang nakatayo ang punong yan. At ngayon, bigla na lang sasakit ang tiyan niya dahil sinabi ng isang bata na may kausap na estatwa. Hindi mo alam. Alam ko. Putol niya sa sasabihin nito. Alam kong desperado ka nang maniwala, Leah. Desperado ka nang maghanap ng kahulugan sa lahat ng bagay. At sa sobrang desperasyon mo, hindi mo na namamalayan. Huminto siya at ang mga sumunod na salita ay lumabas na parang lason. Baka ikaw ang nagsasabi sa kanya ng mga tuliya para lang paniwalaan kita. Ang katahimikan na sumunod ay mas malala pa kaysa sa kanilang sigawan. Nakita ni Marco ang pagbabago sa mukha ni Leah. Ang sakit ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang bagay na mas malalim, mapermanente. Isang malamig na kawalan, para siyang salamin na nabasag sa 1,000 piraso. Ang huling sinag ng liwanag sa mga mata nito ay namatay. Hindi ito sumagot, hindi ito umiyak. Tumingin lang ito sa kanya. Isang tingin na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Isang tingin ng isang taong tuluyan ng sumuko. Pagkatapos ay yumuko ito, binuhat ang umiiyak na si Angelo at walang salitang pumasok sa silid. Hindi niya ito sinundan, hindi niya kaya. Pumunta si Marco sa kanyang study. Ang kanyang puso ay kumakabog. Dahil sa galit at adrenaline, isinara niya ang pinto ng malakas. Sumandal siya rito. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang sarili. Tama ang ginawa niya. Sabi niya sa sarili. Kailangan niyang tapusin ang kabaliwang ito. Kailangan niyang maging matatag. Sa labas, nagsimulang dumilim ang kalangitan. Ang kaninang maaraw na hapon ay biglang nilamon ng mga maitim na ulap. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas. Hinahampas ang mga dahon ng mga puno sa kanilang hardin. Isang biglaang pagbabago ng panahon na hindi niya inaasahan. Ilang oras siyang nagkulong sa kanyang study. Sinubukan niyang magtrabaho, ngunit ang mga numero sa kanyang harapan ay lumalabo. Ang mukha ni Leah, ang basag na ekspresyon nito, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nagsimulang pumatak ang ulan. Mahina sa simula, hanggang sa ito'y naging isang malakas na buhos, sinasabayan ng malalakas na kulog at matatalim na kidlat. Isang bagyo. Isang bagyo ang biglang nabuo mula sa wala. Pinilit niyang huwag pansinin. Pinilit niyang maniwala na nagkataon lang ang lahat. Malalim na ang gabi. Humina na ang ulan, ngunit ang hangin ay patuloy pa rin sa pagngangalit. Pagod, napagpasyahan na niyang lumabas ng study at harapin ang malamig na katotohanan ng kanyang ginawa. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang doorknob, isang tunog ang yumanig sa buong bahay. Hindi ito isang kulog. Ito ay isang tunog ng pagkabali, isang malakas na paglagutok na sinundan ng isang dagundong na parang isang dambuhalang nilalang ang bumagsak sa lupa. Ang sahig ay bahagyang yumanig. Ang puso ni Marco ay biglang tumigil sa pagtibok. Mabilis niyang binuksan ang pinto at tumakbo palabas. Sinalubong siya ni Leah sa pasilyo. Ang mukha nito ay putlang-putla sa takot. Sabay silang napatingin sa direksyon ng silid ni Angelo. At doon, sa labas ng bintana, sa gitna ng kadiliman na hinihiwa ng kidlat, nakita nila ito. Isang dambuhalang sanga ng akasya, isang sanga na kasing kapal ng katawan ng tao, ay bumagsak mula sa puno. Bumagsak ito nang may nakakabinging-bining lakas. Winasak ang bakod ng kanilang kapitbahay at lumapag sa kanilang hardin. Ang dulo ng mga sanga nito, na parang mga matutulis na daliri, ay sumira sa salamin ng bintana ng silid ni Angelo. Ang dambuhalang sanga ay nakahandusay doon. Ilang pulgada na lang ang layo mula sa kama kung saan mahimbing na natutulog ang kanilang anak. Kinabukasan, ang katahimikan ang unang bumati kay Leah. Ngunit hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon at galit.
Ito ay isang katahimikang malamig, isang katahimikang patay. Sumilip siya sa bintana ng kwarto ni Angelo, kung saan pansamantala nilang tinakpan ng karton ng butas. Sa labas, sa maputlang liwanag ng umaga, ang dambuhalang sanga ay nakahandusay pa rin sa kanilang hardin na parang isang patay na higante. Ang mga kapitbahay ay nagkukumpulan sa kalsada, nagbubulungan, nakaturo. Para sa kanila, isa lamang itong resulta ng isang biglaang bagyo, isang pambihirang pangyayari. Ngunit para kay Leah, hindi na lang ito isang sanga. Isa itong monumento ng isang himalang itinatwa. Isang paalala kung gaano kalapit ang panganib at kung gaano kabilis maaaring bawiin ang lahat. Muli, ang almusal ay mas malala pa kaysa sa kanilang mga sigawan. Walang nagsasalita, walang nagtitinginan. Ang tanging maririnig ay ang kalansing ng mga kubyerto sa pinggan at ang marahang pag-scrape ng upuan sa sahig. Ang hangin sa pagitan nila ni Marco ay napakabigat. Halos hindi na makahinga si Leah. Nakita niya si Marco na paulit-ulit na sumusulyap sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang magulong halo ng pagkakasala, pagkalito, at takot. May gusto itong sabihin. Ngunit ano pa ba ang sasabihin? Leah? Sa wakas ay basag nito sa katahimikan. Ang boses ay paos. Okay ka lang ba? Itinaas ni Leah ang kanyang tingin mula sa kanyang halos hindi nagalaw na pagkain. Tumingin siya sa mga mata ni Marco at sa unang pagkakataon, wala siyang naramdaman. Walang galit, walang sakit, wala. Isang nakakakilabot na kawalan. Okay lang ako, sagot niya. Ang kanyang boses ay patag at walang emosyon. Yung nangyari kagabi. Sinubukan ulit ni Marco. Hindi ko alam kung anong. Hindi na niya ito pinatapos. Kailangan ko nang ihanda si Angelo. Sabi niya, tumayo, at kinuha ang kanyang pinggan. Hindi na niya ito hinintay na sumagot. Ang salitang binitiwan ni Marco kagabi ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Mas malakas pa kaysa sa dagundong ng nahulog na puno. Baka ikaw ang nagsasabi sa kanya ng mga tolya para lang paniwalaan kita. Iyon ang pumatay sa lahat. Hindi ang kanyang pagdududa sa mga himala, kundi ang kanyang pagdududa sa kanya. Ang akusasyon na kaya niyang gamitin ang sarili nilang anak para lang sa kanyang pansariling kapakanan. Ang tingin niya sa kanya ay hindi na isang asawang nagluluksa, kundi isang babaeng desperado at mapanlinlang. Paano sila babalik mula roon? Hindi na. Nang makaalis si Marco para pumasok sa trabaho, isang gawain na halatang pilit at ginawa lang para makatakas sa bigat ng kanilang tahanan. Alam na ni Leah ang kailangan niyang gawin. Tapos na, hanggang dito na lang. Pumunta siya sa silid ni Angelo. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang malaking maleta mula sa ilalim ng kama. Binuksan niya ang aparador ng bata at sinimulang kunin ang maliliit nitong damit. Ang bawat piraso ay maingat niyang tinupi. Ang mga maliliit na t-shirt, ang mga shorts, ang paborito nitong pajama na may larawan ng mga bituin. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, halos parang sa isang robot, walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay pumunta siya sa sarili nilang silid. Ang silid na dati puno ng mga pangarap at halakhak, ngayon ay parang isang puntod. Binuksan niya ang sariling aparador. Ang kanyang mga kamay ay huminto sa isang bestidang kulay rosas. Ang bestidang suot niya noong unang beses nilang dinala si Angelo pauwi mula sa ampunan. Naalala niya ang ngiti ni Marco noon. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakikita. Isang butil ng luha ang pumatak sa tela. Isa lang. Mabilis niya itong pinunasan. Hindi na ngayon ang panahon para umiyak. Ngayon ay panahon para kumilos, para iligtas ang natitira pa sa kanyang sarili, at para iligtas si Angelo mula sa isang tahanang basag. Habang isinasara niya ang huling maleta, lumingon siya
at tinanaw ang buong bahay. Ang mga larawan sa dingding na nagpapakita ng mas masasayang panahon. Ang sofa kung saan sila dating magkatabing nanonood ng pelikula. Ang hardin sa labas kung saan nagsimula ang lahat. Isang lugar ng himala at ng matinding sakit. Kinahapunan, bihis na sila ni Angelo. Ang dalawang maleta ay nakatayo na sa tabi ng pinto. Naupo si Leah sa sofa, hinahaplos ang buhok ng kanyang anak na nakakandong sa kanya at naghintay. Nang marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco sa garahe, isang huling, malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Tumayo siya, ginising si Angelo at hinawakan ng kamay nito. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marco. Ang kanyang mukha ay pagod at puno ng pag-asa na sana'y nagbago na ang lahat pag-uwi niya. Ngunit ang una niyang nakita ay ang dalawang maleta. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mga maleta kay Angelo at sa wakas kay Leah. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay gumuho, pinalitan ng isang pagkatanto na puno ng takot. Leah, anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay isang takot na bulong. Tumingin si Leah diretso sa kanyang mga mata. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng pagkabigo ng mga nakaraang taon ay nasa likod ng kanyang kalmadong boses. Aalis na kami, Marco. Hindi ko na kaya. Aalis na kami, Marco. Hindi ko na kaya. Ang mga salitang yon ni Leah ay hindi pumasok sa tainga ni Marco. Bumagsak ang mga ito. Bumagsak sa gitna ng kanilang tahanan na parang isang malaking bato. Winawasak ang anumang natitirang pag-asa sa loob niya. Sa isang iglap, ang lahat ng teorya, lahat ng lohika, lahat ng pagdududa ay naglaho. Ang tanging natira ay isang matinding, primordial na takot. Ang takot ng isang lalaking malapit nang mawalan ng lahat. Muli. Halos hindi marinig na bulong niya. Nang magsimulang humakbang si Leah patungo sa pinto, tila nagising ang kanyang katawan. Mabilis siyang kumilos, hinarangan ng daan. Ang kanyang mga braso ay nakadipa na parang isang desperadong anghel na sinusubukang pigilan ang pag-alis ng liwanag. Leah, sandali! Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Please, wag ganito. Mag-usap tayo. Ngunit ang mukha ni Leah ay sarado na. Isang magandang maskara na gawa sa yelo. Wala nang emosyon. Wala nang sakit. Wala na. Wala na tayong dapat pag-usapan, Marco. Sagot nito, ang boses ay kalmado sa isang paraan na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Sinabi mo na ang lahat kagabi. Sinubukan niyang abutin ang braso nito, ngunit umiwas ito. Ang simpleng kilos na yon ay parang isang sampal. Mali ako, okay. Mali ako. Ang desperadong sigaw niya. Leah, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin to. Huwag mo siyang ilayo sa akin. Ang tingin niya ay napunta kay Angelo, na tahimik na nakahawak sa kamay ng kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhang iyon, sa gitna ng desperadong pagsusumamo ni Marco at ng malamig na pagtanggi ni Leah, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Dahan-dahang bumitaw si Angelo sa kamay ni Leah. Natigilan ang dalawang matanda. Napatingin sila sa bata. Si Angelo ay hindi tumingin sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, ang pinto patungo sa hardin. Nang walang salita, nagsimula itong maglakad. Ang kanyang maliliit na hakbang ay mabagal at may tiyak na patutunguhan. Binuksan niya ang sliding door at lumabas. Sinundan siya ng mga mata ni Marco at Leah. Naglakad ang bata sa damuhan, diretso patungo sa estatwa ng Birheng Maria na ngayon ay nababalutan ng anino ng hapon. Tumigil si Angelo sa harap ng estatwa. Itinaas niya ang kanyang maliit na kamay at marahang hinaplos ang laylayan ng batong damit nito. Isang kilos ng pamamaalam. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon at humarap sa kanila. Nakatayo ito roon,
Isang maliit na anyo laban sa papalubog na araw. Ang hangin ay huminto. Ang mundo ay tila humawak ng kanyang hininga. Ang boses ni Angelo, nang ito'y magsalita, ay malinaw at payapa. Hindi boses ng isang batang umiiyak, kundi boses ng isang mensahero. Sabi po niya, tapos na ang trabaho niya. Napakunot ang noo ni Marco. Anong trabaho? Nagpatuloy ang bata. Tumingin ito diretso sa mga mata ni Marco. Isang tingin na tila tumatagos sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Sabi rin po niya, "Salamat, Papa." Ang salitang Papa ay tumama kay Marco na parang kidlat. Ang pasasalamat sa boses ng bata ay totoo, ngunit hindi para sa kanya. Para ito sa isang taong hindi niya nakikita. At pagkatapos, ang huling mga salita, ang mga salitang babago sa lahat. Ang pangalan daw po niya ay Angela. Angela. Ang pangalan ay sumabog sa loob ng isipan ni Marco. Isang pangalang matagal na niyang ibinaon. Isang pangalang hindi na binibikas sa loob ng bahay na ito. Ang pangalan ng kanilang panganay, ang kanilang anghel. Isang nakakabinging ugong ang pumuno sa kanyang tainga. Ang lahat ng piraso ng puzzle, ang kusina, ang gamot, ang kotse, ang puno, ay biglang nag-ugnay-ugnay sa isang nakakagimbal na larawan. Hindi si Maria, hindi isang random na himala. Ito ay si Angela. Ang kanilang anak na babae, sinusubukang ayusin ang kanilang nasirang pamilya mula sa kabilang buhay. Ang babaeng asul, ang anghel na tagapagbantay. Salamat, Papa. Para saan? Sa pag-aalaga kay Leah, sa pagdadala kay Angelo sa kanilang buhay, tapos na ang trabaho niya. Ang trabahong pag-ugnayin muli ang kanyang mga magulang. Isang tunog ng pagbagsak ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang maleta sa kamay ni Leah ay bumagsak sa sahig. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi makapaniwalang pagkatanto. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa luha. Ngunit ang tingin ni Marco ay hindi na sa kanya. Ang lakas sa kanyang mga binti ay biglang nawala. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Bumagsak siya sa sahig. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si Marco, ang inhinyero, ang taong luhikal, ang lalaking binuo ang kanyang mundo sa mga bagay na nakikita at nahahawakan, ay humagulhol. Ang unang hikbi ay marahas. Isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na parang isang dam na sa wakas ay sumabog. Ang lahat ng sakit, lahat ng pagsisisi, lahat ng pagluluksa na kinulong niya sa loob ng napakatagal na panahon ay bumuhos sa isang hindi mapigilang agos ng mga luha. Umiyak siya para sa kanyang anak na nawala, para sa kanyang asawang nasaktan, at para sa kanyang sariling katigasan ng puso. Sa gitna ng kanyang mga luha, itinaas niya ang kanyang nanginginig na tingin kay Leah. Ang pader sa pagitan nila ay gumuho na. Ang tanging natira ay 2 taong nagluluksa, pinag-ugnay ng isang himala at ng isang hindi malilimutang pangalan. Lumuhod siya, gumapang palapit sa kanya. Tumingala siya, ang kanyang mukha ay basang-basa. Wala ng pride, wala ng galit, tanging isang desperadong pakiusap. Pwede ba nating pag-usapan ang anak natin? Ang tanong ni Marco ay nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa katahimikang pumapalibot sa kanila. Pwede ba nating pag-usapan ang anak natin? Ang pangalang Angela ay umalingaw sa isipan ni Leah. Binabasag ang yelong matagal nang bumalot sa kanyang puso. Ang galit, ang pagkabigo, ang desisyong umalis. Lahat ay natunaw, pinalitan ng isang alon ng kalungkutan na napakatindi. Halos malunod siya. Tumingin siya kay Marco, ang kanyang asawa, na nakaluhod sa sahig, basag ang anyo. Ang mukha ay basang-basa ng mga luhang
Sa loob ng maraming taon ay ipinagkait nito sa kanya at sa kanilang dalawa. At sa wakas, nakita niya ito. Hindi ang malamig na inhinyero, hindi ang lalaking malayo ang tingin. Nakita niya ang isang ama na nagluluksa. Katulad niya, dahan-dahan, marahan, tumango si Leah. Ang gabing iyon, matapos nilang patulugin si Angelo sa kanilang silid, sa gitna nilang dalawa, bumalik sila sa sala. Ang mga maleta ay nakatayo pa rin sa tabi ng pinto, mga tahimik na saksi sa bingit na kanilang kinatatayuan. Pinatay nila ang mga ilaw at sa dilim, sa wakas, nagsimula silang mag-usap. Ang mga unang salita ay nag-aalangan, mga pira-pirasong alaala na parang mga bubog. Ngunit nang masimulan, ang mga salita ay dumaloy na parang isang ilog na sumabog mula sa isang sirang dam. Natakot ako, Leah. Unang pag-amin ni Marco, ang kanyang boses ay garalgal sa dilim. Pagkatapos ng aksidente, natakot akong umuwi. Natakot akong makita ka. Hinawakan ni Leah ang kanyang hininga. Natakot akong makita ang sakit sa mga mata mo. Pagpapatuloy nito, dahil naaalala ko na kasalanan ko ang lahat. Dapat nandoon ako. Dapat hindi ko na tinanggap yung overtime na, yon. Dapat kasama ko kayo. Ang bawat salita ay puno ng bigat ng 2 taon ng pagsisisi. Ang pagtatayo niya ng pader sa pagitan nila, ang pagiging abala sa trabaho, ang pagiging malamig. Hindi pala iyon pagwawalang bahala. Iyon pala ang kanyang paraan ng pagpaparusa sa sarili. Umabot ang kamay ni Leah sa dilim at hinanap ang kamay niya. Nang maglapat ang kanilang mga balat, isang kuryente ng koneksyon na matagal nang nawala ang dumaloy sa pagitan nila. Hindi mo kasalanan. Bulong ni Leah, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Walang may kasalanan at kailangan kita, Marco. Noon pa man, kailangan na kita. Ang kanyang boses ay nabasag. Kailangan ko ng makakaramay, pero pareho tayong nagtago sa sarili nating mga sulok. Sa unang pagkakataon, pinag-usapan nila ang araw na yon, ang mga detalye na pareho nilang sinubukang kalimutan. Ngunit ngayon, sa pagbabahagi nila, ang bigat ay tila nababawasan. At pagkatapos ng sakit, dumating ang mga alaala, ang masasayang alaala. Naaalala mo ba? Simula ni Leah, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang boses sa gitna ng mga luha. Yung paborito niyang kanta, yung tungkol sa mga bituin, paulit-ulit niyang pinapatugtog kahit wala sa tono ang pagkanta niya. Isang mahinang tawa ang kumawala kay Marco. Oo, at yung amoy ng buhok niya pagkatapos maligo. Amoy baby powder, kahit 5 taon na siya. Yung maliit niyang tawa kapag kinikiliti mo siya sa paa. Dagdag ni Leah. Yung paraan ng pagyakap niya sa leeg ko kapag sinusundo ko siya sa eskwela. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay muling nababasag. Pinag-usapan nila si Angela, hindi bilang isang masakit na alaala, kundi bilang isang buhay na bata. Pinag-usapan nila ang kanyang mga pangarap na maging isang balerina, ang kanyang pagkahilig sa pagguhit ng mga bahaghari, ang kanyang katigasan ng ulo na namana mula sa kanilang dalawa. Sa bawat alaalang ibinabahagi, isang piraso ng kanilang mga basag na puso ang tila muling nabubuo. Ang laso ng katahimikan na kumalat sa loob ng 2 taon ay unti-unting nililinis ng kanilang mga pinagsasaluhang luha at ngiti. Hindi nila namalayan ang paglipas ng oras. Ang buwan ay dahan-dahang gumalaw sa kalangitan. Ang mga anino sa kanilang sala ay nagbago ng posisyon nang wala nang masabi, nang ang lahat ng sakit at alaala ay nailabas na. Ang natira na lang ay isang malalim na pagod at isang bagong tuklas na kapayapaan. Sa dilim, yumakap si Marco kay Leah. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, yumakap pabalik si Leah. Mahigpit.
Isang yakap na nagsasabing, nandito ako. Isang yakap na nagsasabing, hindi ka nag-iisa. At doon, sa kanilang sala, sa gitna ng mga multo ng kanilang nakaraan at sa anino ng mga maletang hindi naaalis, magkayakap silang umiyak, hindi na iyak ng kalungkutan, kundi iyak ng paglaya. Kinaumagahan, ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumasok sa kanilang bintana. Ang bahay ay tahimik, ngunit ito ay isang payapang katahimikan. Magkatabi silang nakaupo sa sofa, hawak ang tig-isang tasa ng kape. Ang mga kamay nila ay magkahawak sa ibabaw ng mesa. Ang kanilang mga mata ay may bakas pa ng pag-iyak, ngunit wala na ang sakit. Ang naroon ay isang malalim na pag-unawa at isang marupok na pag-asa. Biglang, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Nagkatinginan sila. Tumayo si Marco at binuksan ang pinto. Sa labas ay nakatayo si Tita Elena. May dalang isang bayong ng mga prutas. Ang kanyang mukha ay nakahanda na para sa isang bagong sermon o pakikialam. Ang kanyang bibig ay bubukas na sana para magsalita. Ngunit natigilan ito. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Marco patungo kay Leah na nakaupo sa sofa. At pagkatapos ay sa kanilang magkahawak na mga kamay, nakita niya ang kanilang mga namumugtong mata, ang pagod sa kanilang mga mukha. Ngunit nakita rin niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang koneksyon, isang kapayapaan. Napatanga si Tita Elena. Ang mga salitang inihanda niya ay biglang naglaho sa hangin. Ang pagkakatanga ni Tita Elena ay hindi nagtagal. Mabilis itong napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ay ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Marco sa kanyang tiyahin dati. Isang bakas ng hiya. Ako, nagdala lang ako ng prutas, sabi nito. Inilapag ang bayong sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto na para bang ito'y isang mabigat na kargada. Nakita ko sa palengke, naalala ko kayo. Tumayo si Leah mula sa sofa. Walang galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagod na may halong kapayapaan. Salamat po, tita. Gusto niyo po ba ng kape? Ang simpleng alok na yon ay tila mas lalong nagpahiya kay Elena. Umiling ito. Hindi na, iha. Aalis na rin ako. Kakamustahin ko lang sana kayo. Nagkaroon ng isang mahabang sandali ng katahimikan. Si Marco ang bumasag nito. Tita, okay lang kami. Tumingin si Elena mula kay Marco patungo kay Leah. Ang kanyang mga mata na dati laging mapanuri ay ngayon puno ng isang bagay na hindi maipaliwanag. Tila sa wakas ay nakita niya hindi ang isang problema, kundi ang 2 taong nagdusa ng sobra. Leah, mahinang sabi nito, patawad. Ang salita ay simple, walang drama, ngunit puno ng bigat. Mali ako. Tumangulang si Leah. Iyon ay sapat na. Nang makaalis ang kanyang tita, isang malaking bigat ang tila nabunot mula sa balikat ni Marco. Ang huling boses ng pagdududa ay natahimik na. Kinahapunan ng araw na yon, may isang bagay silang ginawa na dapat sana'y ginawa na nila noon pa. Ang biyahe papunta sa sementeryo ay tahimik. Ngunit hindi ito ang nakakabinging katahimikan ng mga nakaraang buwan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi sinasabing pag-unawa. Si Leah ay nasa passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana. Si Angelo naman ay nasa likod, tahimik na nakatingin sa kanyang mga kamay. Nang huminto si Marco sa harap ng mga bakal na gate, naramdaman niya ang paninikip ng kanyang dibdib. 2 taon. 2 taon niyang iniiwasan ang lugar na ito. Para sa kanya, ito ay isang lugar ng kabiguan. Ngunit nang hawakan ni Leah ang kanyang kamay, naramdaman niya ang lakas na dumaloy mula dito. Sabay tayo. Bulong nito. Sabay sila. Hinawakan nilang 2 ang magkabilang kamay ni Angelo at sabay-sabay na naglakad sa mga landas na may damo. Ang hangin ay sariwa at ang araw ay mainit sa kanilang mga balat. Nahanap nila
ang puntod sa ilalim ng isang puno ng kalachuchi. Simple lang ito, isang puting lapida na may nakaukit na pangalan. Angela Reyes, ang aming anghel. Ang damo sa paligid ay medyo mataas na at may mga tuyong dahon sa ibabaw ng lapida. Isang kirot ng pagkakasala ang tumusok sa puso ni Marco. Walang nagsalita. Kumuha si Leah ng isang basahan mula sa kanyang bag at sinimulang punasan ang lapida. Lumuhod si Marco at sinimulang bunutin ang mga damo sa paligid. Nagtrabaho sila ng tahimik, isang simpleng gawain ng pag-aalaga na naging isang sagradong ritual. Nang malinis na ang lahat, tumayo sila sa harap nito. 3 anino sa ilalim ng araw. Huminga ng malalim si Marco. Tumingin siya sa pangalang nakaukit sa bato. Anak, simula niya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig. Pasensya na kung ngayon lang kami nakabalik ni mama mo. Tumingin siya kay Angelo na nakatingin ng may pagtataka sa lapida. Inilagay ni Marco ang kanyang kamay sa balikat ng bata. May ipapakilala ako sa'yo. Siya si Angelo. Kapatid mo siya. Ang mga salita ay tila nagbigay buhay sa hangin. Sa wakas, nabuo na ang kanilang pamilya. Si Angelo, na tila naintindihan ang kahalagahan ng sandaling iyon, ay bumitaw sa kamay ni Leah. May kinuha siyang isang puting bulaklak ng kalachuchi na nahulog sa damuhan at maingat itong inilapag sa ibabaw ng lapida. Pagkatapos, tumingala siya sa kanyang mga magulang. At sa unang pagkakataon, isang tunay, malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngingiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Ang pagbabago kay Angelo ay hindi huminto doon. Pauwi sa kotse, sa halip na manahimik, nagsimula itong magtanong, Papa, bakit po blue ang sky? Mama, yung mga ibon po, saan sila natutulog? Mga simpleng tanong ng isang mausisang bata. Sa bahay, habang naglalaro sila sa sahig ng sala, sinubukan ni Marco na kilitiin si Angelo sa tagiliran. Ang sumunod na nangyari ay isang tunog na hindi pa nila naririnig dati. Isang malakas, masaya, at walang preno na halakhak. Tumawa si Angelo. Isang tunay na tawa ng isang bata, puno ng purong saya. Napuno ang buong bahay ng tunog na yon. Natigilan sina Marco at Leah. Nagkatinginan sila. Ang kanilang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang luha ng kaligayahan. Ang misyon ng anghel na tagapagbantay ay tapos na. Ang mensahero ay isa ng ganap na bata. Gabi na. Si Angelo ay mahimbing nang natutulog sa kanyang silid. Si Marco at Leah ay magkatabing nakaupo sa sofa, pinapanood ang mga bituin mula sa kanilang bintana. Ang bahay ay payapa. Ang kanilang mga puso ay payapa. Tumingin si Marco kay Leah. Ang liwanag ng buwan ay nagpapatingkad sa kanyang mukha. Nakikita niya ang mga linya ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit nakita rin niya ang lakas at pagmamahal na hindi kailanman nawala. Nakita niya ang kanilang nakaraan, ang kanilang masakit na kasalukuyan, at sa unang pagkakataon, isang malinaw na hinaharap. Ang ganda niya, no? Mahinang sabi ni Leah, nakatingin pa rin sa mga bituin. Hindi sumagot si Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Leah. Naramdaman ni Leah ang kanyang titig at lumingon ito sa kanya. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang mga mata, ang pagkawala ng takot, ang pagbabalik ng pagmamahal. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Isang nangiting marupok ngunit puno ng pag-asa. Handa ka na bang magsimula ulit? Tanong nito. Ang boses ay isang bulong lang sa katahimikan ng gabi. Hindi nagsalita si Mark. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Leah at mas hinigpitan ng hawak dito. Isang sagot na mas malakas pa kaysa sa anumang salita. Lumipas ang mga buwan na parang isang panaginip. Ang bigat na dating bumabalot sa kanilang tahanan ay napalitan ng isang bagay
na halos hindi na maalala ni Leah kung ano ang pakiramdam, kagaanan. Ang mga umaga ay hindi na sinasalubong ng katahimikan, kundi ng malakas na halakhak ni Angelo habang hinahabol ito ni Marco sa sala bago pumasok sa trabaho. Ang mga hapunan ay hindi na tungkol sa mga kubyertos na tumatama sa pinggan, kundi sa walang katapusang kwento ng isang 5 taong gulang tungkol sa kanyang araw sa eskwela. Isang Sabado ng hapon, naglatag sila ng banig sa isang parke para sa isang piknik. Habang inaayos ni Leah ang kanilang mga pagkain, pinapanood niya sina Marco at Angelo na naglalaro ng habulan sa damuhan. Ang tawa ni Angelo ay malakas, walang preno, at nakakahawa. At ang tawa ni Marco, iyon ang tunay na musika sa pandinig ni Leah. Isang tawang buo, hindi pilit. Isang tawang nagmumula sa isang pusong payapa na, "Mama, bilisan mo, Papa. Mahahabol mo ako." Sigaw ni Angelo, ang kanyang maliliit na binti ay mabilis na tumatakbo. Nahiga si Leah sa banig, isinandal ang kanyang ulo sa kanyang mga braso at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinahayaang paliguan siya ng sinag ng araw at ng tunog ng kanyang mag-aama. Ito na yon. Ito ang buhay na halos isuko na niya. Nang gabing iyon, matapos nilang patulugin si Angelo, may date sila ni Marco. Isang simpleng date lang. Hapunan sa isang maliit na restaurant na paborito nila noon. Habang nakaupo sila sa tapat ng isa't isa, sa ilalim ng malabong ilaw, inabot ni Marco ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa. "Namiss ko to," sabi nito. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. "Ako rin," sagot ni Leah. Ang init ng palad ni Marco ay parang isang pamilyar na kumot sa kanyang puso. Hindi na sila tulad ng dati. Mas matibay sila ngayon. Ang kanilang pag-uusap ay mas malalim. Ang kanilang mga ngiti ay mas totoo. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala. Naging mga pilat na ang mga ito, mga paalala ng kanilang pinagdaanan at ng lakas na natagpuan nila sa isa't isa. "Hindi ko nahahayaang may pader ulit sa pagitan natin, Leah," seryosong sabi ni Marco. "Tapos na ako sa pagtatago." Ang mga salitang yon ay mas matamis pa kaysa sa anumang matatamis na pangako. Dahil alam ni Leah na totoo ang mga ito. Nakikita niya ito sa mga kilos nito araw-araw. Kinabukasan, linggo ng umaga, abala si Leah sa pagluluto nang lumapit sa kanya si Angelo. May hawak na isang piraso ng papel. "Mama, look! Drawing ko po!" Masiglang sabi nito. Kinuha ni Leah ang papel at tiningnan ito. Sa itaas, may isang malaking dilaw na araw at isang asul na langit. Sa ibaba, may berdeng damo at isang bahay. At sa gitna, may 4 na tao na magkakahawak kamay. Isang malaking tao na may itim na buhok, si Marco. Isang babae na may mahabang buhok sa tabi nito, siya. Isang maliit na batang lalaki sa gitna, si Angelo. At sa tabi niya, may isa pang figure. Isang batang babae na may bestidang asul at isang pares ng maliliit na pakpak sa likod, nakangiti sa kanilang lahat mula sa itaas. Napahinto sa paghinga si Leah. Tinitigan niya ang drawing, ang 4 na miyembro ng kanilang pamilya, magkakasama. Hindi kirot ang naramdaman niya, hindi kalungkutan, kundi isang mainit na kapayapaan ang dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Pinupuno ang lahat ng natitirang bitak sa kanyang puso. Buo na sila. "Ang ganda, anak," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Yumuko siya at hinalikan ng tuktok ng ulo ni Angelo. "Napakagaling mo." Nang gabing iyon, matapos nilang basahan ng kwento si Angelo, lumabas si Leah sa hardin. Ang hangin ay malamig at ang mga bituin ay nagniningning sa kalangitan. Nilapitan niya ang estatwa ng Birheng Maria. Hindi na ito ang rebulto na pinagdasalan niya nang may desperasyon. Hindi na ito ang misteryosong babaeng asul. Para sa kanya ngayon, isa na itong paalala. Isang paalala ng isang pag-ibig na kayang tumawid kahit sa kamatayan.
isang simbolo ng kanilang anghel na tagapagbantay. Hinaplos niya ang malamig na bato. Salamat, bulong niya sa hangin. Salamat, Angela. Nakatayo siya roon, nag-iisa sa katahimikan, nang maramdaman niya ang dalawang braso na marahang yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang pamilyar na amoy ni Marco. Ipinatong nito ang kanyang baba sa kanyang balikat at sabay silang tumingin sa estatwa. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng ilang sandali, magkayakap, nagbabahagi na ng init at ng isang pag-unawang hindi na nangangailangan ng mga salita. Pagkatapos ay bumulong si Marco sa kanyang tainga. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha at pasasalamat. Natagpuan natin ang himala natin, di ba? Tumango si Leah sa tanong ni Marco. Isinandal ang kanyang ulo sa dibdib nito. Oo, bulong niya. Natagpuan natin siya. Hindi niya tinukoy kung sino o ano. Hindi na kailangan. Sa pagitan nilang dalawa, iisa lang ang kahulugan ng salitang himala. Ang hardin ay naliligo sa liwanag ng buwan. Ang parehong hardin kung saan nagsimula ang lahat ng takot at pag-asa. Dito unang kinausap ni Angelo ang babaeng asul. Dito unang naramdaman ni Leah ang pag-asa at dito rin unang ipinakita ni Marco ang kanyang pagdududa. Ngayon, ang hardin na ito ay hindi na isang lugar ng misteryo. Isa na itong santuaryo. Mula sa kinatatayuan nila, tanaw ni Marco ang loob ng bahay. Nakikita niya ang bahagyang liwanag mula sa silid ni Angelo, kung saan ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, panatag at ligtas. Nakikita niya ang sala kung saan sila nag-iyakan, nagsigawan, at sa huli, nagpatawaran. Bawat sulok ng bahay na yon ay may kwento. Isang kwento ng pagkawasak at muling pagbuo. Naalala niya ang sarili niya, ilang buwan lang ang nakalipas. Isang lalaking nagtatago sa likod ng mga numero at blueprints. Isang lalaking ipinagkakait sa sarili ang karapatang maging masaya. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, sinisisi niya ang sarili sa pagkawala ng kanilang unang anak. Ang pagdating ni Angelo, ang mga babala, ang mga himala, ang lahat ng yon ay hindi lang mga pagsubok. Ang mga yon ay mga susi. Mga susing pilit na binubuksan ng mga kandado na siya mismo ang naglagay sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang bumitaw sa pagkakayakap kay Leah, ngunit hinawakan niya ang kamay nito. Iginiya niya ito palapit sa estatwa. Nang nasa harapan na sila nito, tumigil si Marco. Tumingin siya sa mukha ng Birheng Maria, ang anyo nitong laging payapa. Hindi na niya ito tinitingnan bilang isang piraso ng bato, kundi bilang isang daluyan, isang tahimik na saksi. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ng gabi ay malamig sa kanyang mga baga. Salamat anak, bulong niya. Isang bulong para lamang sa hangin, para sa mga bituin, at para sa anghel na alam niyang nakikinig. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leah. Pinisili nito ang kanyang kamay. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga puso ay nag-uusap. Maya-maya pa, isang malakas na tawa ang naririnig nila mula sa malayo, sinundan ng malalakas na yapak. Lumingon sila at nakita si Angelo na tumatakbo palabas ng bahay. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo pa mula sa pagkakahiga at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Hindi pa po ako inaantok. Sigaw nito na para bang isang malaking laro, ang pag-iwas sa pagtulog. Tumakbo ito diretso sa kanila. Sa halip na tumigil, yumakap ito nang mahigpit sa mga binti nilang dalawa. Halos matumba sila. Natawa sina Leah at Marco. Yumuko si Marco at binuhat ang bata. Ikinulong niya ito sa isang mahigpit na yakap. Ikaw talagang bata ka, sabi niya. Hinalika ng pisngi nito. Lumapit si Leah. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Hinaplos niya ang buhok ni Angelo. Pagkatapos ay tumingin kay Marco. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng kanilang hardin, ang lahat ay nasa tamang lugar.
Si Marco na sa wakas ay natutong magpatawad sa sarili at muling buksan ang kanyang puso. Si Leah na natagpuan ang kanyang pananampalataya hindi sa mga himala mula sa langit, kundi sa lakas ng pag-ibig na nasa lupa. At si Angelo, ang batang naging tulay, na ngayon ay malaya ng maging isang masayang bata. Hindi perpekto ang kanilang buhay. May mga araw pa rin na mabigat ang alaala ni Angela. May mga pagkakataon pa rin silang hindi nagkakasundo. Ngunit ang pagkakaiba ngayon, hinaharap na nila ito ng magkasama. Niyakap ni Leah ang kanyang mag-aama. 3 sila, isang bilog ng pagmamahal sa gitna ng hardin. Ang tunay na himala, naisip ni Marco, ay hindi ang pag-iwas sa mga trahedya. Hindi ito ang mga babalang nagliligtas ng buhay. Ang tunay na himala ay ang kakayahan ng pusong masaktan, mabasag, at sa kabila ng lahat, matutong magmahal muli. Ito ang pangalawang pagkakataon. Ang paghilom, ang pagbuo ng isang pamilya mula sa mga piraso ng nakaraan at sa kanilang hardin, sa ilalim ng tahimik na pagbabantay ng mga bituin, ang kanilang pamilya ay sa wakas, buo na. At dito nagtatapos ang kwento ni na Marco, Leah, at Angelo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang salita hanggang sa huling tuldok, kasama ko kayo sa bawat ngiti, bawat luha, at bawat tibok ng puso. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay din para sa akin. Isang paglalakbay patungo sa pag-unawa na ang pinakamalalim na sugat ay kayang hilumin ng pinakatapat na pag-ibig. Nais kong isalaysay hindi lang ang isang kwento ng himala, kundi ang kwento ng mga totoong tao, mga taong nasasaktan, nagkakamali, ngunit sa huli, natututong magpatawad at bumangon muli. Sapagkat ang tunay na himala ay hindi laging bumababa mula sa langit. Minsan, ito ay nasa tabi lang natin, sa yakap ng isang minamahal, sa tawanan ng isang anak, at sa tapang nabuksan muli ang ating mga puso kahit paminsan na itong nadurog. Ito ang pag-asa na sa kabila ng pinakamadilim na gabi, laging may sisikat na bagong umaga. Umaasa akong ang kwento ni na Marco at Leah ay nag-iwan ng isang maliit na bakas sa inyong mga puso. Kung mayroon man kayong natutunan o naramdaman habang nakikinig, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section. Ang inyong mga salita ay napakahalaga at nagsisilbing inspirasyon para sa akin. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.